Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinuko upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kaniyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kaniya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kaniya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kaniyang kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kaniyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kaniyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumasampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito na si Jesus ay bumalik sa kaniyang sariling bayan sa Nazareth upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. At doon siya ay nagturo sa sinagoga sa mismong araw ng pamamahinga. Subalit, marami sa taong bayan ang talaga namang namangha at nabigla. Marami sa kanila ang tila bagay hindi makapaniwala sa kanilang narinig at nakita. Hindi sila makapaniwala sapagkat nakilala nila si Jesus Nazareno bilang anak ng karpinterong si Jose at anak ni Maria
mula sa Galilea. Hindi sila makapaniwala na ang anak ng karpintero ay may kapangyarihang mangaral, gumawa ng kababalaghan at makapagpagaling ng mga may sakit. Kaya para kay Jesus Nazareno, ito po ay isang malungkot na karanasan dahil hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Minaliit siya mismo ng kanyang sariling kababayan. Naging matigas ang kanilang mga puso hanggang sa huli, hindi sila sumampalataya. Ganito rin po ang nangyari sa ating unang pagbasa. Tinawag ng Diyos si Propeta Ezekiel upang maging propeta dahil ang bayang Israel nalugmok sa pagkakasala. Bakit? Naging matigas ang kanilang ulo at tahasan nilang nilabag ang kalooban ng Diyos. Kaya itinuturo sa atin ngayon, sa ating ebanghelyo, ang tatlong mahahalagang punto para sa ating pagninilay. Unang-una, huwag tayong mabuhay sa sinasabi ng ibang tao. Mabuhay po tayo sa salita ng Diyos. Uulitin ko po, huwag na huwag po tayong mabuhay sa sinasabi ng ibang tao, sa mga paninira ng ating kapitbahay. Mabuhay tayo sa salita mismo ng ating Panginoon. Dahil kung salita ng kapwa ang ating pagbabasihan, kadalasan mapapaaway at masasaktan lamang tayo. Mawawalan tayo ng gana at minsan hahatakin tayo ng mga salitang ito pababa. Subalit, kung pakikinggan natin ang tanging tinig at mga salita ng Diyos, tiyak yon, hindi tayo maliligaw at bibigyan tayo ng salita ng Diyos ng ibayong pag-asa at pananampalataya sa ating buhay. Ikalawa, itinuturo sa atin ni Jesus Nazareno na maging tapat tayo sa misyong ipinagkatiwala ng Diyos. Kaya nga kung mapapansin ninyo, kahit mahirap, kahit masakit, nagtiis at inihandog ni Jesus Nazareno ang kaniyang sariling buhay upang tayong lahat na makasalanan ay matubos sa ating mga pagkukulang at pagkakautang. Si Jesus Nazareno nanatiling tapat hanggang kamatayan sa krus. Hindi lamang sa kaniyang mga salita, naging tapat siya hanggang sa kaniyang pagkilos at paggawa. Kaya nga, ang isang tunay na deboto dapat tapat din sa kaniyang paglilingkod sa Diyos. Nasa gitna man tayo ng matinding pagsubok o nasa tugatog man tayo ng ating tagumpay, dapat patuloy ang ating pananampalataya. Patuloy ang ating pagsimba. Patuloy ang ating pagdarasal at patuloy ang ating pagkapit sa Diyos. Ganito rin ang karanasan ni Apostol San Pablo. Anong sinabi niya sa ating ikalawang pagbasa? Sinabi ng apostol, "Kaya't buong galak na ipinagmamalaki o ipinagmamapuri ko ang aking mga kahinaan upang
palakasin ako ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako man ay mahina, kung ako man ay kutyain ng tao, kung ako man ay pahirapan o mahirapan, kung ako man ay usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka ako pinalalakas ng Diyos. Di po ba't mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ganito din ang ating karanasan sa buhay. Kung kailan tayo sadsad na at nararamdaman natin na tayo'y punong-puno ng kahinaan, dito mararamdaman natin pumapasok ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol San Pablo, kung kailan tayo mahina, saka naman tayo mas lalong pinalalakas ni Jesus Nazareno. Ikatlo, tanggapin natin sa ating puso ang ating Panginoong Jesus bilang ating Hari, Panginoon at tagapamagitan sa Ama. Marahil marami sa atin ngayon kilalang kilala ang pangalang Jesus Nazareno. Subalit nakalulungkot na maaaring marami sa atin pa rin ang nahihirapan na papasukin siya bilang ating Hari at tagapagligtas. Ang ibig sabihin nito kasi, kung nakilala na natin si Jesus Nazareno bilang ating Panginoon, dapat siya lamang ang ating sinusunod. Huwag tayong mag-alinlangan sa kanyang kapangyarihan. Huwag tayong magduda sa mga bagay at himala na pwedeng gawin ni Jesus Nazareno sa ating buhay. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, naway mas lalo pa nating mapalalim ang ating pagkilala at pagtanggap sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno bilang tunay nating Hari at tagapagligtas. Siya at siya lamang ang bugtong na anak ng kataas-taasan at kabanal-banalang Diyos. Siya ang isinugo upang maging kalakasan natin kung tayo'y pagod at nanghihina na, upang siya ang ating maging kagalingan sa gitna ng ating sakit at karamdaman, at upang atin siyang maging karamay sa mga oras ng ating mga pangangailangan. Kaya ang ating panalangin sa mga sandaling ito, salamat po sa iyo, mahal na Poong Jesus Nazareno, kailanman hindi mo kami pinabayaan. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.